Eto na mga kabasketball, Gilas Pilipinas sisimulan na ang paghahanda para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong November. 7-day practice ng Gilas Pilipinas magiging sapat na kaya kontra sa Guam at Kai Sotto at Justin Brownlee maglalaro ba sa Gilas Pilipinas ngayong November? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update kanina ng philippinesstar.com o philstar.com patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas ay ibinalita na nga nito na sisimulan na ni Coach Tim Cone ang pag-iensayo ng ating national team sa darating na November 18 bilang paghahanda sa dalawang laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa Guam para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan kasama din sa bracket natin, no? Ito ang dalawang pinakamalakas na koponan sa Asia na New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers na madalas nakakakuha ng ginto dito nga sa FIBA Asia Cup. Kung pag-aaralang mabuti mga kabasketball, yung dami ng mga practice na magagawa ng ating Gilas Pilipinas na kumpleto, no? Bago magsimula ang laban kontra sa Guam ay nasa 1 linggo lang mga kabasketball or 7 days. Dahil si Kevin Kiambao at Carl Tamayo ay nasa 1 week lang yung kanilang magiging kumbaga open na oras, no, or na panahon. Dahil eto ngang si KBL ay sa November 20 pa magpapahinga, no, or magbe-break para nga dito sa, kasi pag sa mga qualifiers etong KBL matagal silang magpahinga, no. So nauuna yung Japan B-League. So kung 21, 28 yung laban, kung araw-araw silang mag-iensayo, mayroon lang silang 7 araw na buong magkakasama. Ngayon kung sapat yan na paghahanda para nga dito sa Guam na lumakas na rin, no, nakuha na nila yung kanilang historical na panalo nung nakaraan kontra sa Syria, no, sa FIBA Asia Cup. Panahon lang ang magsasabi. Yung resulta ng magiging laban natin sa November 28 at December 1 diyan nga kontra sa Guam, kasi November 28 sa Guam gaganapin yung laban, sa December 1 dito sa atin sa Pilipinas. Kung mananalo tayo diyan, pwede natin sabihin sapat na yon. Pero kung matatalo tayo, wala tayong magagawa kasi itong KBL din talaga, no, yung pangunahing nakahadlang dito nga sa FIBA Asia Cup Qualifiers, o FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ngayon mga kabasketball, para doon sa mga nagtatanong dito nga kay Justin Brownlee na hindi mahagilap ng Meralco Bolts dahil gagamitin sana nila, no, diyan sa East Asia Super League, hindi raw makontak. Hindi nila makontak ng Meralco, hindi rin makontak ng mga boss diyan nga sa SMC or sa Barangay Ginebra. Hindi ko alam kung maglalaro yan. Eto na, si Kai Sotto po, although inilabas na kanina, no, ng philstar.com na si Kai Sotto ay hindi nga makapaglalaro diyan sa November 28 at December 1 na laban ng Gilas kontra nga dito sa Guam, ay sasabihin ko na hindi nga siya makakapaglaro mga kabasketball. Pero meron akong bonus sa inyo, no, na detalye. Good news to dahil etong ang ating pambatong si Kai Sotto ay nakapagsimula na ng pag-iensayo. Pero pakonti-konti lang. So pakonti-konti lang dahil siyempre hindi naman pwedeng biglain yan. At most likely ang target ay December. Makakapaglaro na si Kai diyan muna sa Japan B-League. Siyempre hindi naman siya pupuwersahin diyan. Iba kasi yung laban sa Gilas na national team. Siyempre hindi pwedeng hindi mo isagad yung 100%. Diba diyan sa team nila sa Koshigaya Alpas, pag nakita nilang yakang-yakan naman, lamang na ng medyo maganda-ganda, pwede na nilang pagpahingayin si Kai. Pero yun nga, yung aking bonus info about dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto. Pero syempre doon sa napaka-importanting laban sa New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers sa February 26 at March 1,
makakapaglaro na dyan si Kai Sotto. Yun mga kabasketball, ang ating magandang balita. At hanggang dyan, maraming salamat. Anong masasabi mo? God bless sa inyong lahat.